Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pangindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban." Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinulugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan,
Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagalumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live ay magandang umaga din po. Ngayon ay ipinagdiriwang ho natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. O ang tinatawag natin na the Annunciation to Mary. Ito yung tagpo na kung saan ang Anghel Gabriel ay nagpakita upang sabihin kay Maria na siya ang pinili ng Diyos. Mga kapatid, pag nilayan natin ang kahulugan ng sagot ni Maria sa pagsang-ayon niya sa plano ng Diyos.
paano ba tinugon ni Maria ang Diyos sa panawagan na maging ina na Jesus? Ang tugon ni Maria, mangyari nawa ayon sa wika mo. Mga kapatid, tatlong mahalagang bagay ang ipinakita ni Maria nung tumugon siya sa panawagan ng Diyos Ama bilang maging ina ni Jesus. Una, siya'y naging tagapag-ingat. Mga kapatid, nang sabihin ni Maria na mangyari nawa ang iyong sinabi, tinanggap niya ang pagiging tagapag-ingat ng banal na sanggol. Mga kapatid, kapag po ako'y nagbibinyag, lagi ko pong sinasabi sa mga nagpapabinyag, ibinigay ng Diyos ang susi ng pinto ng langit at kagaya ng bibinyagan, wala hong duplicate ang susi na inabot ng Panginoon sa atin. Kaya maging mabuting tagapag-ingat katulad ni Maria. Ingatan ang sarili nating buhay. Pahalagahan ito sapagkat iisa ang ibinigay sa ating buhay. Mga kapatid, kung paanong tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos Ama sa kanya, ganoon na lamang ang pag-iingat niya sa anak ng Diyos na kataas-taasan, sa kanyang sinapupunan na si Jesus. Naging tagapag-ingat ng anak ng Diyos. Tayo mga kapatid, inaasahan na sa buhay natin, iisa ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ingatan, pahalagahan, sapagkat biyaya ng Diyos ang ibinigay sa ating buhay. Pangalawa, si Maria ay naging templo ng Diyos. Si Maria ay nilukuban ng Espiritu Santo. Kagaya ni Maria, tayo ay bahay ng Diyos. Pagmamayari tayo ng Ama. Pwedeng siyang pumasok anumang oras niyang maibigan. Yan ang ibig sabihin ng tugon ni Maria na mangyari nawa ayon sa iyong wika. Hindi siya pumayag dahil nagpaalam ang Diyos sa kanya, kundi ibig pumasok ng may-ari. Kaya wala siyang magawa kundi pumayag. Ito ang bagay na gustong ipaalala ng ating pagdiriwang. Mga kapatid, ang mahirap kasi sa ating mga tao dahil sa tukso ng kasalanan, kapag tayo ay napag-iwanan ng mga bagay, kapag pinagkatiwalaan, inaangkin. Dahil keso ginastusan na natin, keso napaganda na natin, keso napaunlad na natin, mga kapatid, ipinapaalala ni Maria, anumang maidagdag natin sa bahay na naibilin sa atin na natili itong pagmamayari ng Diyos. Ano mang ilalagay natin, yan ay pagtanaw natin ng kabutihang loob ng may-ari na nagbigay sa atin. Templo para sa ating kaluluwa. Malinis dapat tayo sapagkat templo tayo ng Diyos. Ano mga ginagawa natin sa ating buhay? Paano man natin pinapahalagahan o inaalagaan ang ating buhay? Alalahanin lagi natin nang galing tayo sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Kanya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na ito. At lagi nating iisipin, anumang marating natin sa buhay, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Kanya. Sapagkat tayo lamang ay pinagkalooban ng buhay, pinagkatiwalaan, alagaan, sapagkat templo tayo ng Diyos. Katulad ng pag-iingat ng mahal na Berhen kay Jesus. Naging templo siya, naging tahanan ng ating tagapagligtas
na si Jesus. Pangatlo, si Maria ay naging tagasunod. Mga kapatid, hindi lang tayo katulad ng templo na basta na lamang nakatayo sa isang lugar, naghihintay sa pagpasok ng Diyos at kung sino pa man na gustong maranasan ang Diyos sa pamamagitan natin. Ikatlong bagay o kahulugan ng mga salitang binitiwan ni Maria na mangyayari nawa ayon sa iyong wika ay tayo ay mga tagasunod. Tayo ay kumikilos. Tayo ay makikigawa. Ito ang pinakamataas na maaabot natin sa ating buhay espiritual. Kailanman hindi tayo hihigit sa pagiging tagasunod. Mga kapatid, hindi ho pinangarap ni Maria ang buhay na angkop sa pagiging ina ng Diyos. Nanatili siyang tagasunod na laging tinatanggap ang ipinapagawa, ipinapapasan ang utos sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, makikita natin sa banal na kasulatan sa paghahangad na Eva at ni Adan na maging kapantay ng Diyos, natagpuan nila ang kanilang sariling hubad. Sila ay wala. Sila ay papantay, uaangat man lang kahit kaunti sa pagiging tagasunod. Ano ang nangyari? Sila ay nakagawa ng kasalanan. Mga kapatid, mayroong mas mataas sa atin. Lagi nating isipin, katulad ni Maria. Hindi siya nagmayabang, hindi siya nagmataas na siya'y ina ng anak ng Diyos. Hindi niya sinabi. Hindi niya hayagang sinabi o pinagmayabang sa ibang tao. Pagkus anong ginawa ni Maria? Pinasan niya, pinatan niya ang hirap sa pagiging ina ni Jesus. Naging tagapagsunod. Tayo rin, inaasahan ng mga anak ng Diyos. Maging tagapagsunod ng ating Amang nasa langit. Maging tagapagsunod ni Kristo. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ano ang inaasahan sa atin? Na iayon natin ang ating mga sarili, iayon natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Maging tagapag-ingat, maging templo, at maging tagasunod ni Kristo. Paanyaya sa atin ng mahal na Birheng Maria sa kapistahang ito na sana katulad niya kung paanong iningatan niya si Jesus, tayo rin ingatan natin ang ating buhay. Kung paano nga siya mismo naging templo ng Diyos, naging malinis, tayo rin inaasahan na tayo ay maging templo at maging malinis na tirahan ng Diyos. At pangatlo, kung paanong si Maria nagpakumbaba at sumunod, inaasahan din na tayo ay maging tagasunod ni Kristo. Nang sa ganon, araw-araw nating maakay ang ating sarili palapit kay Kristo. Uli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling niya. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan, naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama, ang salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhat naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mang ang iyong anak ay nagkatawang tao, ay siyang ikinagagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging di na iba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng na nalig sa pagbabalita ng anghel. Siya ay dinala sa sinapupunan ng maibiging ina si Maria. Kaya natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit na inaasahan ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayan mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay ang pinanggagalingan. Pinanggalingan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan at siya nawang magpangindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumayag at taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.